Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Ancestral House sa Muntinlupa. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong kabanong upang magbigay ng isang nakapangingilabot na pangyayari. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay mula kay Bert. Siya ay tubong Las Piñas City at ikukwento niya sa atin ang naging karanasan ng kanyang ate Minda nang sila ay lumipat sa bahay ng kanyang asawa na si Nando. Nasa 20 anyos pa lang si Bert noon. Tumira si Bert sa bahay ni na ate Minda niya at kuya Nando sa Las Piñas City. Pero nung nabuntis si ate Minda niya at magkabuwanan na, napagpasyahan na mag-asawa na tumira muna sila sa bahay ni Nando sa Muntinlupa. Kasama si Bert sa paglipat ng mag-asawa. At dito natin sisimulan ang kwento ni Bert sa naging karanasan niya at ng kanyang ate Minda sa mga kababalaghan sa Muntinlupa. Kabanong, taong 2015 nang lumipat kami sa bahay ng bayaw ko sa Las Piñas. Kabuwanan na ng ate Minda ko, kaya nadesisyonan ng mag-asawa na sa bahay ng nanay ni Kuya Nando sa Muntinlupa muna sila tumira. Madalas kasi na nadidistino si Kuya Nando sa probinsya at lingguhan ang uwi nito. Kaya minabuti muna nila na dun muna kami tumira para mabantayan muna si ate Minda ng nanay ni Kuya Nando. Ancestral house na ito, kaya luma na ang bahay at mukhang nakakatakot. Up and down ng bahay, kahoy ang mga dingding nito. Gawa sa kapis ang mga bintana. Pagpasok mo sa bahay ay may typical na screen door ito sa pinto para hindi pumasok yung mga langaw at lamok sa bahay. Sa loob, katabi ng pinto sa bandang kanan ay ang hagdan nito pataas at sa bandang kaliwa ay ang kusina at ang lamesang kainan. Nasa taas ang sala nito at mga kwarto. Meron itong 4 na kwarto sa itaas. Yung isang kwarto ay sa nanay ni Kuya Nando. Yung isang kwarto ay sarado at walang tao. At yung 2 kwarto ay inayos para kina ate Minda at Kuya Nando at yung isang kwarto naman ay para sa akin. Nung pumasok ako sa kwarto ni na ate Minda para ilagay yung maleta nila, nakita ko yung napakalaking aparador na may salamin sa harapan na makikita mo yung buong katawan mo. At ang aparador na ito ay nakaharap sa tapat ng kama. Luma na rin ang aparador na ito at halos kupas na ang salamin. Nakakatakot tingnan yung aparador. Pag tiningnan mo nga yung sarili mo sa salamin, ay parang umaalon-alon ang itsura mo. May kaedaran na rin ang nanay ni Kuya Nando. Halos nasa 75 years old na ito. Ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. Nanay Dolor kung tawagin siya ni Kuya Nando. Tumutulong-tulong na lang kami ni ate Minda sa mga gawaing bahay para makatulong kay Nanay Dolor. Ako ang nag-iigib ng tubig sa may poso para mapuno ko yung drum. Si ate Minda naman ang siyang nakatoka sa pagluluto. Isang araw, habang nasa kwarto ko ako at nag-aayos ako ng mga gamit, bigla ko na lang narinig si ate Minda na kumakatok sa kwarto ko. At pagbukas ko ng pinto, Kabano, ay namumutla at humahagulgol ng iyak si ate. Ikinuwento niya sa akin ang mga nangyari sa kanya. Habang nagluluto daw siya ng hapunan sa baba, ay merong sitsit ng sitsit sa kanya. Hinahanap niya kung sino yung sumisitsit sa kanya. Ngunit wala namang ibang tao doon sa ibaba ng bahay kundi siya lang. Itunuloy na lang daw niya ang kanyang pagluluto. Maya-maya ay nagulat siya dahil bigla na lang humampas yung screen door ng napakalakas. At kinilabutan siya sa kanyang nakita. Isang babaeng nakaitim ang may hawak-hawak sa screen door at kinakalampag niya ito ng sunod-sunod habang nakatitik sa kanya ang nangingiti at nanlilisik nitong mga mata. Hindi daw malaman ni ate Minda kung ano ang gagawin. Di niya alam kung saan siya tatakbo. Hindi daw siya makalabas sa pinto dahil hawak ng babaeng nakaitim yung screen door. Nag-aalangan rin siyang umakyat sa itas dahil nakaharang naman yung katawan ng babaeng nakaitim sa daraanan niyang hagdan. Ngunit wala na daw siyang ibang choice kundi banggain na lang yung babaeng nakaitim para makakit si ate Minda sa taas. Dire-diretso daw si ate Minda sa kanilang kwarto.
Napaupo ito sa kanilang kama at doon siya napahagulgol ng gusto. Ngunit pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya daw sa kanyang harapan ang malaking aparador. Nangilabot siya sa nakita niya sa salamin. Yung babaeng nakaitim na nakatayo kanina sa ibaba, ngayon ay nasa loob naman ng refleksyon ng salamin at nanglilisik ang nangingitim na mga mata na nakatitig ngayon kay Ate Minda. Sigaw ng sigaw si Ate Minda at doon na siya tumakbo papunta sa kwarto ko. Niyakap ko ng maigpit si Ate Minda. Hindi ako makapaniwala sa mga ikinuwento niya sa akin. Pero sinabi ko na lang sa kanya na manalangin na lang siya at wag na niyang hayaan ang sarili niya na mapag-isa sa anumang parte ng bahay. Sabihan niya ako para samahan ko siya kung siya ay magluluto at sasamahan ko rin muna siya sa sala kung wala si Nanay Dolor habang hinihintay niya si Kuya Nando. Isang gabi, Kabanong, habang hinihintay namin ni na Ate Minda at Nanay Dolor si Kuya Nando, masaya kami nagkukwentuhan sa may sala. Nakaupo kami ni Ate Minda habang si Nanay Dolor naman ay nagwawalis habang nagkukwento ng masayang kabataan ni Kuya Nando. Pero maya-maya, nagulat kami sa nakita namin kay Nanay Dolor. Dahil habang nakayuko si Nanay habang nagwawalis, biglang umangat ang isang kawangis ni Nanay Dolor sa kanyang katawan. Dalawang Nanay Dolor ang nakikita namin. Yung isa nakayuko at nagwawalis, at yung isa ay nakatayo. Nagngangalit ang mukha nito. Nanlilisik ang mga mata nito na tumitig sa amin ni Ate Minda. Sabay sabi ng, Umalis na kayo sa pamamahay kong ito. Kung ayaw yung pagpapapatayin ko kayo, lumayas na kayo dito! Layas! Napatakbo si Ate Minda pababa ng bahay. Sinundan ko naman siya sa baba. Saktong dumating si Kuya Nando. Nanakitan siya ni Ate Minda at sabay putok ng kanyang panubigan. Dali-dali akong tumawag ng tricycle upang itakbo na sa ospital si Ate Minda. Manganganak na siya. Makalipas ng ilang araw, pumunta si Nanay Dolor doon sa ospital at bumisita kay Ate Minda. Ikinuwento niya sa amin yung tungkol sa babaeng nakaitim na nakikita namin ni Ate Minda. Yun daw malamang ang bantay sa bahay na yon. Ayaw daw nun na may ibang tao na naninirahan sa bahay na yun sa Muntinlupa dahil meron daw yatang kayamanan na naibaon doon nung panahon pa ng Kastila. Hindi naman naniniwala si Nanay Dolor sa kwentong yon dahil sa tagal na niya sa bahay na yon ay wala man lang nagpaparamdam sa kanya. Maaring sa mga bisita lang ng bahay na yun ito nagpapakita. Pagkapanganak ni Ate Minda ay bumalik na kami sa bahay nila sa Las Piñas at hindi na kami muling bumalik pa sa bahay sa Muntinlupa. Kabanong, maraming salamat kung inyo pong mababasa ang aking email. Ako po ay bumabati sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mga kasangga, marami talagang mga kabahayan ngayon o mga lugar na may mga kaluluwa o mga elemento na nagbabantay sa lugar na yon. Maaring may pinoproteksyonan sila dito. Maaring material na bagay o maaring mga alaala. Kaya kung mapupunta kayo sa isang lugar, may iba na nagpapasintabi muna sila dahil baka may matamaan sila sa kanilang daraanan. Mga kasangga, hanggang sa muling pagsasalaysay, ito na naman ang inyong Kabanong dito pa rin sa Aklat ng Lagim ni Kabanong. Shoutout kina Z Animation, Angel Mar Animated, Teresita Espino Duazo, ang manunulat Horror Stories, Kuya Mac, Ann Regala, Nerdy Bish, Imogen, Sid Vicious, Rogelio San Jose, Marites Agraviador, Main Black Rose, Tess Watanabe of Thailand, LD476, Pauline Mosura, Papa J, Milagrosa Luke, Doha, Shaila Hart, Amihan Grande, Ang Tinig ni Gabriela, June Andre Nagar, Fernandito Ornopia, Angelo Candelaria, Elaine Almera, Badsma MB, Pinoy Nightmare Tagalog Horror Animation, Takoyami Food Kiosk, Dory Solis, Tiktilaok Stories,
Jmar Villarmino, Nardi Bish, Papa J, Imogen, Teresita Espino Duazo, Edison Cabrido, Marites Agraviador, Apple Vencito, Rogelio San Jose, Marites Agraviador, Doha Doha, Franzmine Aurelianes Ramos, Sid Vicious, Ann Regala. Maraming salamat sa inyong lahat. At nagpapasalamat rin kami sa mga pumindot ng join button at naging kasangga ni Ka Banong. Sila ay sina Nika Nociel Urbano, Shasha Sudario at Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong suporta.